Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pangalawang sesyon ng Bible Seminar. Kasama po yung mga kapatiran at kaluluwa na nagkahanap ng katotohanan. Samahan niyo po kami sa aming pagkikinig at paghahanap ng katotohanan. Sa aming sariling kakayahan, wala po kaming magagawa. Maawa po kayo sa bawat isa sa amin dito na dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay, nahihirapan sa mga problema at pagturusa sa aming buhay. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia. Juan chapter 3, verse 3. Juan chapter 3, verse 3. So, isang talata lang po. Isang talata, Juan chapter 3, verse 3. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Babasahin ko po, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganag ang isang tao kung siya ay matanda na? Magkakapasok pa siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ang Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Kaya huwag kang magtaka na aking sinabi sa inyo, kailangan kayo ipanganak na muli. So, ito po yung layunin o dahilan bakit na imbitahan po namin kayo sa itong Bible Seminar. Para ano po? Para ipanganak na muli. Okay? Dahil, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi po kayo magkakapasok sa kaharian ng Diyos. So, para makapasok po kayo sa kaharian ng Diyos, ano po yung kailangan? Anong sabi ni Hesus Kristo? Ipanganak na muli. So, ulitin ko po, para makapasok po kayo sa kaharian ng Diyos, kailangan po natin ipanganak na muli. So, yun po yung dapat natin malaman. Okay? So, naniniwala po ba kayo sa Diyos? Yes. Naniniwala po ba kayo na may kaharian ng Diyos? Yes. Kung naniniwala po kayo sa Diyos, yung kanyang kaharian ay meron. Kung hindi po kayo naniniwala sa kanyang kaharian, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa Diyos. So, wag niyong sabihin na naniniwala ako sa Diyos kung hindi po kayo naniniwala sa kaharian ng Diyos. Kung may kaharian ng Diyos, so dapat makapunta po tayo doon sa kaharian ng Diyos. Tama po ba? Dahil kung hindi, mapapahamak sa impyerno. Meron pong lawa ng apoy. Kaya gusto po natin malaman, ano ang kailangan kong gawin para makapasok sa kaharian ng Diyos? Ito po yung sagot ng Panginoong Hesus Kristo. Kailangan ka ipanganak na muli para makapunta ka sa langit. Pero sa bansang Pilipinas po, meron pong mga maling pakaunawa tungkol sa born again. So,
Meron pong maling pakaunawa tungkol sa born again. Akala po nila, religion, born again. Katoliko ako. Katoliko ako, born again sila. Okay? Ayaw ko, born again. Kung ayaw mo born again, anong mangyari? Hindi ka makapasok sa kahalan ng Diyos. Kaya yung born again, ipanganak na muli, hindi po yung religion. Yun po yung katotohanan na sinabi ni Hesus Kristo. Kaya kung meron po kayong ganong konsepto, ay katoliko ako, born again sila. Kung ganun po yung konsepto ninyo, maling-mali po yun. Kailangan baguhin yung dati mong pagkaunawa tungkol sa born again. Born again, hindi po yung religion, yun po yung katotohanan na dapat mangyari sa lahat ng tao. Kaya may tanong po ako sa iyo. So, ayon po sa Biblia, kung totoo po yung sinabi ni Hesus Kristo, ito po yung napakahalagang tanong. Ano po? Naipanganak na muli po ba kayo? Yun po yung pinakamahalagang tanong sa bawat isa sa atin. Tanungin po ninyo ang inyong sarili. Okay? Tanungin po natin yung ating sarili, born again ba ako? Kasi sabi ni Jesus, kung hindi, so hindi ka makakapasok sa langit. Kung wala pa pong kayong idea, o karamihan po dito sa mga newcomers, siguro wala po kayong idea kung ipanganak na muli ba ako, paano ipanganak na muli, wala akong idea. Kung ganun po yung konsepto, yung inisip ninyo, ibig sabihin, hindi pa po kayo ipanganak na muli. Kung hindi po maliwanag sa inyo, kung ligtas kayo, kung ipanganak na muli kayo o hindi, kung paano, kung kailan, kung hindi po maliwanag sa inyo, ibig sabihin, hindi pa po kayo ipanganak na muli. Dapat, aminado po kayo. Ay, nagdadasal ako, Pastor, nagdadasal. So, okay lang. Kahit nagdadasal, maraming mga kwento sa Biblia ay nagsasabi tungkol sa mga relihiyosong tao. Sino pa yung mga relihiyosong tao? Nagdadasal din sila. Relihiyoso, nagdadasal sila. Pag may problema, pag may sakit, pag may problema sa kanilang buhay, lumalapit sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo yung sakit ko, sakit sa tuhod ko. So bilang isang pastor, maraming tao ay humihingi sa akin na tulong sa prayer. So, Pastor, ipanalangin mo ako dahil may sakit ako. Pastor, ipanalangin mo ako. Ipanalangin mo yung asawa ko, yung anak ko, may sakit. Si Jesus po ba, doktor? Okay. Si Jesus po ba yung mga barangay captain o mayor? Kapag may problema, dala-dala natin yung problema natin sa Kanya para masolusyonan yung ating problema. So, hindi po. Yung born again, yun po yung ipapaliwanag ko po sa iyo unti-unti hanggang sa Friday. So, nandito po tayo, lahat po tayo ay may birthday. Okay? Meron po tayong araw na ipinanganak na muli. Ipinanganak sa mundo ito, kaya nandito po tayo, nabubuhay po tayo araw-araw. Okay? Balang araw, mamatay tayo. Okay? Sa loob ng itong maiksing buhay po natin, anong sabi sa Biblia? Ilang taon po yung buhay natin? 70, kung malakas, 80 years lang. Ito po yung parang budget natin. Pinaka-budget sa buhay. 70 o 8 years, ito po yung budget natin.
So, unti-unti, may bawas ngayon. Okay? Sa mga tatay, nanay dito, malapit po sa 80. Sino po dito, lagpas ng 80? So, mga unti-unti na ubos yung budget natin. Okay? Pag ubos na yung oras, so, ito yung mangyari. Kukunin tayo ng Diyos. Okay? Bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? Yun po yung topic po natin. Bakit ipinanganak po tayo sa mundong ito? Para mahaba yung buhay dito? O para maayos yung buhay natin? Mag-enjoy po tayo dito? Hindi po. Okay. Yung buhay po natin dito sa lupa, yung buhay natin, ipinanganak tayo dito sa lupa para ipanganak na muli. Okay? Uulitin ko po, ipinanganak tayo sa lupa para ipanganak na muli. Okay? Maliwanag po? Okay. Kaya habang buhay pa tayo sa mundong ito, dapat hanapin po natin paano ipanganak na muli para makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Dito po tayo, tuloy-tuloy buhay. Ito po yung walang hanggang, buhay na walang hanggan, eternal life. Okay? Ito po yung pinaka-purpose. Okay? Kaya sabi ni Jesus, malibang isang tao, ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kung gano'n, saan pupunta? Imperno. Meron din doon sa kabila, lawa ng apoy. Kaya habang buhay pa tayo, yung pinakamahalagang bagay, ano po? Dapat ipanganak na muli. Ipinanganak ng laman ay laman. Ipinanganak ng spirito ay spirito. Ibig sabihin, meron po tayong spirito. Huwag po tayo mag-focus lamang sa itong laman. Okay? Habang buhay pa, kailangan kumain. Kasi kung hindi kumain, patay. Kaya minsan nalilito po tayo. Nabubuhay ba ako para kumain o kumakain ba ako para mabuhay? Minsan, nalilito po tayo. Nagtatrabaho po ba ako para mabuhay o nabubuhay ako para magtrabaho? Trabaho, buhay. Ano ang mas mauna? Kaya nalilimutan po ng maraming tao kung bakit po sila nabubuhay. Kung bakit po sila nagtatrabaho. Kaya sabi ni Jesus, kailangan po natin pag-aralan po yung Biblia para malaman po natin kung sino tayo, kung ano ba ang Espiritu, saan galing ako, saan ako patungo, ano ang mangyayari pagkatapos ng mamatay ako. Dahil ito po yung mangyayari. For sure, 100% mamatay tayo. Akala po ng mga tao, hanggang dito lang yung buhay ng isang tao. Kaya takot na takot sila sa kamatayan, takot na takot sa sakit, sa katawan. Minsan, sa sobra nilang stress sa buhay, nagpakamatay sila, nagsusuicide sila dahil akala po nila pag namatay na, wala na. Pagod na ako sa buhay, tatapusin ko yung buhay ko. Hindi po nila alam na meron doon sa kabila. So, doon sa Revelation, chapter 20, yung pinaka-bandang huli, Revelation chapter 21, verse 1. Revelation chapter 21, verse 1. Ang nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at unang lupa ay lumipas na at dagat ay wala na.
bagong langit, bagong lupa. Ano po ito? Yung unang langit, langit ngayon, unang langit, yung unang lupa, dito tayo, ay lumipas na, wala na. Alam niyo po ba yung itong mundong ito ay mawala? Okay? Mawala. Bagong langit, bagong lupa, yun po yung kaharian ng Diyos. Bagong langit, bagong lupa. Ano po yung mangyari doon sa bagong langit, bagong lupa? Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, mastan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya, ang Diyos, ay maninirahan kasama nila, kasama ng tao. Sila, yung mga tao, ito po yung mga taong ligtas, taong ipanganak na muli, sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, sila ay magiging Diyos nila. Verse 4. Pwede po natin itong basahin. Verse 4, 3, 2, 1. Pahihiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi na rin makakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So ito po yung mangyari sa kahalan ng Diyos. Masaya o hindi? Maganda o hindi? Ano daw wala sa langit? Walang kamatayan. Okay? Walang kamatayan sa langit. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. So, buhay na walang hanggang po yan. Luha, wala na. Papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Dito po sa mundo, may luha, di ba? Pag may sakit, kirot, problema, lumuluha tayo, umiiyak tayo. Pero sa langit, walang luha. Masaya o hindi? Masaya. Hindi na makakaroon ng kamatayan. Walang kamatayan. Hindi na rin makakaroon pa ng pagdadalamhati. Ano po yung pagdadalamhati? Mga lungkot. Wala nang lungkot. So, sa buhay natin, may kalungkutan o wala sa buhay po ninyo? Meron o wala? Meron. Pero sa langit, walang kalungkutan. Walang pagtangis. Walang sakit. Walang kirot. Walang sakit sa tuhod ninyo. Hindi na kailangan gamot. Meron po ba kayong iniinom na gamot? Okay. Yung high blood? Yung sugar? Yung puso? Yung maintenance na gamot. Sa langit, kailangan pa ba dalhin natin yung maintenance sa langit? Hindi na. So, mas gusto po ninyo, mas mahabang buhay dito na maintenance na gamot o sa langit na wala hindi na kailangan? Alin po ba mas maganda? Mahabang buhay dito o isang araw mahaba sa langit? Isang araw mas mahaba sa langit, yun ang mas gusto ng taong ligtas. Pero bakit nandito pa yung mga taong ligtas? Dahil may mission tayo para isasama yung mga mahal natin sa buhay sa langit. Dahil yung mga tao dito ay walang pakialam sa langit. Puro sa mundo lang, dito sila umiiyak, dito sila sumasayaw. Okay. Sapagkat ang mga unang bagay lumipas. Ito po yung mangyari sa kahanan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, dapat pumunta ka doon sa kaharian ng Diyos. Pero kailangan, ano po kailangan gawin? Ipanganak na muli. Yun po yung pintuhan na dapat pasukan. Pumasok kayo. Ay sana, hindi sapat po yun. Ay siguro, mabait ako, hindi pwede. May paraan sa Biblia kung paano ipanganak na muli. May paraan sa Biblia. Ay, mabait ako, nagdadasal ako, hindi po yun. Tumutulong ako sa kapwa, hindi po yung tamang paraan. May tamang paraan sa Biblia. Paano maipanganak na muli?
Tapos, doon sa kabila, ano pong meron sa kabila? Impyerno. Verse 8. Uni sa mga duwak, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamatay tao, mga mapakyapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungalin, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyap sa apoy at aspre na siyang ikalawang kamatayan. Lawa ng apoy ay doon sa kabila. Lawa ng apoy. Yung langit, tuloy-tuloy. Ganon din po, impyerno, tuloy-tuloy. Lawa ng apoy, so hindi ka mamamatay doon sa lawa ng apoy. Tuloy-tuloy. Ang sakit, akirot. Ay yung wala sa langit, ay nandoon, nasa impyerno. Kirot, sakit, yung pagtatangis, lungkot, galit, lahat nandoon sa impyerno. Ito po yung ending sa Biblia. Ito po yung ending sa Biblia. Dalawa. Kaya ang gusto po ng Diyos ibigay sa atin, ito po yung kalooban ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos. Okay. Kaya kagabi po, sinabi ko po sa inyo, yung manok, itlog, anong mas mauna? Manok. Bakit nilikha ng Diyos yung manok? Para sa tao. May pagkain. Para may pagkain tayo. Kaya lahat ng mga halaman, hayop ay maunang nilikha ng Diyos. Tapos, tao po ang nilikha ng Diyos. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Yun po yung mahalagang question, di ba? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para kumain ng manok? Para kumain ng mangga? Sayang, maraming prutas. Maraming pagkain, sayang. Para mag-enjoy tayo sa mga ganong pagkain o magagandang bagay dito? Hindi po. Yung mga pagkain na kinakain po natin, yung mga nakikitang bagay, ano lang, para dito lang. Para sa itong 78 years lang. Kasi kung walang pagkain, paano tayo buhay? Kaya para dito lang. Pero yung buhay natin dito ay para dito. Okay? Kaya bago mamatay, itong Bible Seminar ay magandang chance para sa inyo, para maging handa po tayo dito. Okay? Hindi po ito religion. Okay? Born again, hindi po yan religion. Sabi ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi ka makakapasok sa langit. Dapat kang maipanganak ka na muli. Spirito. Okay? Spirito. So, walang ibang paraan. Kailangan makinig ng salita ng Diyos. Okay? Kung hindi maayos yung pakikinig, pag inantok kayo, walang mangyari. So, Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Mateo chapter 4 verse 4. Uni siya ay sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Hindi mabubuhay sa kanin lamang. Hindi mabubuhay sa masasarap ulam lamang. Para sa katawan lang po yan, para sa katawan yung mga pagkain natin. Pero yung ating spirito, mas mahalaga po yan kaysa katawan. Yung katawan po, parang container lang po ito, container. Okay? Katulad ng itong plastic bottle,
container lang po siya yung katawan po natin. Mas mahalaga po yung mga laman. Ano po yung laman po ng itong katawan? Espiritu. Yun po yung pinakalaman. Yun po yung kawangis ng Diyos. God is Spirit. Ibinigay niya yung kanyang Espiritu po sa atin. Meron po tayong Espiritu. Ay ngayon, nasa katawan ito. Pero pag masira na po ito, na-aksidente ka, o may sakit ka, kaya mamatay. So ano po yung mangyari pag namatay na tayo? Yung Espiritu po ay lalabas. Okay. Pero nandyan pa rin. Okay. Yung katawan po natin, kahit mamamatay, sabi ng Diyos, bubuhayin kita muli, bubuhayin kita. Pero dalawang uri ng muling pagkabuhay. Yung mga taong ipanganak na muli ay bubuhayin sila ng Diyos patungo sa buhay na walang hanggan. Yung mga taong hindi pa na ipanganak na muli, kapag namatay po sila, bubuhayin din po sila sa huling paghukom, pero patungo sa lawan ng apoy. Kaya sana po maliwanag po sa atin. Yung buhay po natin sa lupa ay para sa buhay na walang hanggan. Kaya kung ipinanganak na kayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos, so, successful yung buhay mo. Okay? Kaya magmula sa ipanganak na muli ako, yung buhay ko sa laman ay para sa mga mahal ko sa buhay, para makapunta din sila sa langit. Yun ang purpose. So, maliwanag na po sa atin yung born again. Siguro yung mga newcomers po dito, so wala po pa kayong idea. Paano ma-born again? So, unang Pedro, chapter 1, verse 23. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang pagkasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sinabi po ni Apostol Pedro, ipinanganak na kayong muli. Okay? Sinabi ni Pedro sa mga kapatiran, yung mga brethren, brothers, sisters, ipinanganak na kayong muli sa pamamagitan ng words of God. Okay? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay. Salita ng Diyos ay buhay at nananatili. So, sa harap ng salita ng Diyos, ano po yung dapat gawin ng tao sa harap ng salita? Salita. Mensahe. Salita. Okay? Kung meron pong isang tagapagsalita, ano po yung dapat gawin natin? Makinig. Okay? Makinig. Kung dalawa lahat sabay-sabay nagsasalita, anong mangyari? Magulo, di ba? Magulo, maingay. Kung meron pong isang tao nagsasalita, yung kabila ay dapat tahimik, makinig. Makinig ka, makinig. Ako magsasalita. Meron pong mensahe ng Diyos, salita ng Diyos. Kaya sa harap ng salita ng Diyos, dapat umupo tayo ng mabuti at makinig ng mabuti. Makinig. Habang nakikinig po tayo, anong mangyari? Habang nakikinig po tayo, dito pumapasok, sa kabila lumalabas. Kung ganun po, walang kabuluhan. Okay? Habang nakikinig po tayo, okay, naintindihan. Ganun pala. May Diyos. May layunin sa kanyang creation. May layunin sa buhay ko. Kailangan maipanganak na muli. Ganito pala ako sa harap ng Diyos. Ganito yung katangian ng Diyos. May plano siya sa akin. Ganito pala yung paraan ng kaligtasan. Habang nakikinig po tayo,
naintindihan. Yun po ang dapat mangyari. Yun po yung dapat gawin po natin sa harap ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya sa ating Bible seminar, di ba, wala po tayong sumasayaw o hindi maingay po tayo. O, ano lang, nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos. So, ngayon po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral tungkol sa mga ebidensya. Okay? Sinabi ko po sa inyo kagabi, kung wala po tayong ebidensya, huwag po kayo maniwala. Okay? Huwag po kayo maniwala kung walang ebidensya. Pero kung may ebidensya, dapat maniwala po. Sa bulsa ko may 20 pesos na bagong barya. Naniniwala po ba kayo? Hindi niyo nakita? Ngayon, meron po wala? Meron pa. Nakita niyo na, meron po wala? Meron. Okay? Very simple. Kung may ebidensya, mas madali. Kaya. So kahapon po, yung ebidensya po natin nakita ay creation. Okay? Mula po nung likhain ng salibutan, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi siya nakikita, pero naunawan po natin at nakikita at naunawaan sa pamagitan ng kanyang mga ginawa. Yung mga creation ay nagpapatotoo sa atin na meron po tayong creator. Okay. Kung walang Diyos, wala tayo dito. Pero dahil sa katigasan po ng mga tao, so kahit creation, maganda po, magandang ebidensya, pero kulang pa po. Dahil sa katigasan ng mga tao. Kaya, ngayon hanggang bukas, so mga evidence ng history, saka yung mga propesya ay mga 2 session pa, pag-aralan po natin. Para maging sure po tayo, Biblia ay totoong salita ng Diyos. Kung totoo ang salita ng Diyos, Biblia, yung mga bagong langit, bagong lupa, yung lawa ng apoy, mangyari po ba yun o hindi? Mangyayari. Ayon po sa Biblia. Dahil Biblia ay totoo. Yung sinabi ni Jesus, malibang ipanganak na muli, hindi makikita ang kaharian ng Diyos, mangyari po yan. Totoo po yan. So, Deuteronomy chapter 18, verse 22, kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nakatotoo, ang salitang yun ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang yun ay nagsalita ng may kapangasahan, huwag mo siyang katatakutan. So, sa Lumang Tipan po, maraming mga propeta nagsalita. Sa Lumang Tipan, maraming propeta nagsalita. Ganito ang sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon, ito ay mangyayari. Maraming mga sinasabi nila. Kaya yung mga tao ay nalilito. Alin ba ay tama? Alin ba ay totoo? Nalilito po sila sa daming mga grupo, sa daming mga propeta, sa daming mga denomination, katulad po natin ngayon. Ano po ang kondisyon? Ano po yung paraan para malaman po natin kung anong grupo ay totoo? Okay. Kung ito po, Biblia ay tunay na salita ng Diyos, so dapat may ebidensya. Ano po yung ebidensya dito? Kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nakatotoo. Okay. Kung hindi nangyayari, kung hindi naganap o hindi nakatotoo, kung gano'n, salita ng Diyos po ba yan o hindi? Hindi yan salita ng Diyos. Salita ng tao lang. Sariling salita lang. Pero, kung naganap na, kung nangyari na, nakatotoo na, kung gano'n, anong ibig sabihin? Salita ng Diyos yan, salita ng Diyos.
maniwala ka, matakot ka. Matakot ka. Kung walang ebidensya, huwag mo siyang katakutan. Huwag mo siyang katatakutan kung walang nangyayari. Pero kung nangyayari, ayon sa kanyang sinabi, matakot ka. Katakutan mo siya, yung sinasabi. Mahalaga po yung ebidensya. So, Garden of Eden, pumunta po tayo sa Garden of Eden, sa pinaka mga bandang, yung unang storya sa Biblia. Genesis chapter 2 verse 16 to 17, iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, tiyak na mamamatay ka. So, kilalang story po ito, kilalang story. Sa Garden of Eden, halamanan ng Eden. So, may isang puno sa gitna. Okay? Yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Medyo mahaba po yung pangalan ng puno. Okay? Punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sabi ng Diyos kay Adan, lalaki, huwag kang kumain. Huwag kang kumain. Sa araw na ikaw ay kumain yon, tiyak na mamamatay ka. For sure, mangyayari, mamamatay ka. So, sa tingin nyo, isang bunga lang, isang punong kahoy lang bawal. Mahirap ito tuparin, mahirap ito sundin o madali lang? Madali lang kasi maraming ibang opsyon. Isa lang bawal. Okay? Maraming ibang bunga, so pwede kumain. Malaya kang kumain. Isa lang bawal. Madali lang, madali. Pero ito po yung testing ng Diyos, testing. Testing. Bakit kailangan ganitong testing ng Diyos? So, narinig po ba ninyo itong kwento? Okay. Kahit hindi nag-church, pero narinig po nila ganitong mga story sa Biblia. Sa una, sa Garden of Eden, may isang bunga, pinagpabawal ng bunga. Okay. Ito yung kinain ni Adan. Pinalayas po sila sa Garden of Eden. So, anong meaning dito? Bakit po inilagay ng Diyos isang punong kahoy na pinagpabawal? Sana walang ganong mga delikadong puno. So, para maintindihan po nito, isipin po natin ganitong sitwasyon. Ano po ito? Ista. Okay. Ista po ito. Okay? Tilapia. Ito, ako. Ito lupa, ito po yung lupa, ito po ay yung tubig. Dagat. Sinabi ko sa kanya, ista. Okay? Huwag kang umalis dyan. Diyan ka lang manatili. Kung umalis ka dyan, tiyak na mamamatay. Pwede kong sabihin ganon? Yes. Huwag kang umalis dyan. Kung umalis ka sa tubig, tiyak na mamamatay. For sure, mangyari. Alam ko kung saan dapat siya manatili. Yun ang boundary ng buhay. Anong sinabi ng Diyos? Sa araw na ikaw ay kumain yon, papatayin kita? Ganun po ba sabi ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Papatayin kita o mamamatay ka? So, mamamatay ka. Mangyayari yan, mangyayari. Huwag kang umalis sa salita ng Diyos.
Manatili ka sa salita ng Diyos. Dapat doon ka manatili. Pero itong ista, matigas yung ulo. Ayaw niya makinig. Kaya isang araw, tumalon siya. Gusto niya makita yung mga mundo sa labas ng tubig. So, tumalon. Anong mangyari? Tiyak na mamamatay. Dahil, bakit namamatay siya? Dahil, lumabas po siya, iniwanan po niya yung tubig. Dapat doon siya manatili. Ganon din po, ito po yung isang testing. Gusto po ng Diyos ipaunawa po sa atin kung saan dapat tayo manatili. Masunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Makinig ka sa akin. Yung salita ng Diyos, yun po ang boundary ng buhay natin. Pero yung mga tao, ayaw nila manatili doon sa boundary ng words of God. Kung ano mang gusto nilang gawin, yun ang gagawin. Kung ayaw ko, hindi gagawin. Yung gusto kong gawin, gagawin. Walang pakialam sa salita ng Diyos. Walang pakialam sa plano ng Diyos. Yung mga sariling isip, sariling plano, sariling pangarap, yung buhay ko, my life, walang pakialam sa salita ng Diyos. Yun po yung sa araw na ito nangyari. Kaya, ano po yung ginawa po nila? Sumunod po sila sa salita ng Diyos o hindi? Alam natin yung story. Kumain sila. Okay? Tinukso sila ni Satanas. Sinabi niyang ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ito po yung sinasabi, yung temptation po ni Satanas. Okay? Meron pong Satanas. Gusto po ni Satanas na mapunta tayo sa impyerno. Ayaw na ayaw ni Satanas na mapunta tayo sa langit. Kaya hinihikayat po niya yung mga kasama, yung mga tao, para makasama po sila sa impyerno. So, kumain sila, pati yung asawa niya, si lalaki. Yung lalaki, kumain, natakot, nagtago. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, sa kanya sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig sa halamanan, ako'y natako sapagkat ako'y hubad, ako ay nagtago. Takot, hubad, tago, tumatakas. Bakit tumatakas? Dahil may kasalanan. Bakit nagtatago? Dahil may kasalanan. Bakit mahiya? Dahil may kasalanan. Hiya, takot, lungkot, lahat po ay galing sa kasalanan. So, pinalayas po sila ng Diyos. Roma chapter 5 verse 12, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa salibutan. Ito po yung nangyari doon sa Garden of Eden. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Ano po yung mangyari? Pumasok ang kasalanan sa salibutan. Parang isang virus ng kasalanan ay pumasok na sa salibutan. Kaya lahat ng mga tao sa mundong ito ay nahawa na ng virus. Hanggang ngayon. Kaya tayo, may kasalanan tayo. Ipinanganak tayong makasalanan. Magmula nung ipinanganak tayo sa mundong ito, may kasalanan. May likas ng kasalanan. Sinful nature. Sino dito marunong magsinungaling? Lahat. Lahat po tayo marunong makasala. Marunong tayong magalit. Marunong po tayong mainggit. Marunong po tayong matampo. Marunong po tayo magmura. Okay. Marunong po tayong magsinungaling. Kahit walang nagtuturo, marunong na. Walang nagtuturong teacher, walang nagtuturong magulang. Pero marunong na, alam na.
sinful nature mula noong bata pa. Minana po natin ito mula kay Adan. Ito po yung topic po natin sa Thursday. Ito po yung topic po natin. Kaya resulta, lahat po ay nahawa na, nakasala. Kaya hindi po natin maiwasan makasala araw-araw. So ito po yung mga reason bakit yung buhay po natin ay may kasamang kasalanan. Kaya sa una, si Adan sa si Eva, so hanggang ngayon, lahat po ay may kasalanan. Nasaan po ba yung Garden of Eden? So ito po yung Philippines, ito po yung Korea. Doon po sa Middle East, so mayroon pong isang lugar ng Garden of Eden. So may 4 na ilog, nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 10 to 14. May 4 na ilog. Okay. Yung una, Bishon, pangalawa, Gihon, pangatlo, Tigris, pangapat, Euphrates. Nakasulat sa Biblia. So, mula sa Eden. So, nahati, naging 4 na ilog. Bishon, Gihon, Tigris, Euphrates. 4. Kung meron dito, Pasig. Kung meron dito, Pasig. Ano po, nasaan po yung Eden Garden? Pasig. Manila. Pag nalaman mo yung location ng ilog, so pwede mong malaman kung nasaan yun. Sa itong 4, Bishon, Gihon, yung itong dalawa ay wala na po. Pero, pangatlo, Tigris saka Euphrates, itong dalawa ay umaagos pa rin hanggang ngayon. Nasaan po siya? Nasaan po sila? Doon sa bansang Iraq, Tigris at Euphrates. Dalawang ilog ay umaagos pa rin. Tigris, Euphrates. Ibig sabihin, yung Garden of Eden ay nasa Middle East. Bansang Iraq. Tapos, dun sa Middle East, so, maraming mga langis, so, kinukuha po, di ba? Yung mga diesel, gasolina, ngayon, medyo mataas na po yung presyo ng diesel, gasolina. Bakit tumataas yung presyo ng diesel, gasolina? Okay? Dahil sila yung mga oil seller, sila po yung mga nagkokontrol ng price ng diesel, gasolina. Dahil, so, kasi dito sa Philippines, wala po tayo ganong minanang langis. Wala rin po kami sa Korea. Doon sa Middle East, 70% ng oil production sa buong mundo ay galing po sa Middle East, bansang Iraq. Pero pag pumunta po kayo doon sa kanila, puro parang buhangin. Sa ilalim ng lupa, bakit ganun kadaming mga oils ay nakabaon sa ilalim? Yung mga langis po ay dating halaman at hayop. Maraming hayop ay nandoon sa una. Ito po yung mga dahilan. Ginawa ng Diyos ang kalawakan, ibinukot ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. Ito ay nangyari. Sa unang mundo, meron pong water layer. Ito po yung tubig sa itaas ng kalawakan. Ngayon po, wala po ito. Tubig sa itaas ng kalawakan. Ano lang po meron ngayon? Yung tubig sa ibaba ng kalawakan. Ito lang meron ngayon. Pero sa Genesis po, meron pong isa pang water layer, tubig sa itaas ng kalawakan. Ito po yung mga parang isang malaking bubble, mga protection po ito. Kaya ang nangyari po sa unang panahon, dahil po sa itong protection layer, yung galing sa sun,
Maraming uri ng mga rays ay dumarating po sa atin. Galing po sa sun. Okay? Yung microwave, infrared rays, yung visible rays. Ito po yung kailangan po natin. Okay? O maganda sa ating katawan. Pero, mga ultraviolet, mga X-ray, gamma rays, ito po yung tinatawag na high frequency. High frequency. Okay? High frequency rays. Ito rin po dumarating sa mundong ito, galing sa sun. Ito po yung hindi maganda sa katawan po natin. Halimbawa, X-ray. X-ray. Pag matagal ka, exposed sa X-ray, so hindi maganda sa katawan mo. Okay? Mga radiation. Radiation, nung, di ba, mga nuclear bomb, pag sumabok po yung nuclear bomb, ano po yung mangyari? Mga high frequency rays ay uma-attack po sa katawan ng tao, kaya nabubulok agad, bulok. Yun po yung mangyari sa yung mga nuclear, yung mga war. Yung high frequency, pag mataas yung frequency, mas harmful po yan sa katawan ng tao. Pero yung mga harmful rays galing sa sun ay hindi dumarating, hindi nakakarating sa lupa dahil po sa itong water layer. Water layer. Kaya napakaganda po yung mga klima sa mundong ito. Kaya Genesis chapter 5, yung haba ng buhay ng tao, si Adan, 930, si Seth, 912, 905, 910, yung edad po nila. Okay? So, possible po ba kaya ganitong mga kahabang buhay? 930. Sa ngayon po, kahit 93, bihira po kahit 93. Pero sa panahon po nila, 930, yung pinakamahabang buhay sa Biblia ay 969, Methusalem. So, paano po ganitong nangyari? Dahil po sa water layer. Pati yung mga size, laki ng hayop, yung mga puno ay higante. Rafter, mga ipis. Ngayon, ganito lang ipis. Pero dati, ganitong ipis. Okay lang po ba? Ganitong ipis sa bahay nyo? Gumagapang mga, kahit 10, puno na. Pag ganito, nangyayari sa bahay ninyo. Okay lang po ba? Mga seashell, mga dinosaurs. Ito po yung totoong nabuhay dati, fossil. Saka yung mga puno, higanteng puno. Kaya yung mga fossil ng mga tao noong unang panahon ay giant. Maraming mga giant fossil ay natutuklasan po ngayon. Mga giant footprints. Tingnan mo yung mga paa. So, Genesis chapter 6 verse 4, yung mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon. Higanteng hayop, higanteng puno. Ito po ay, ano po nangyari? Ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa. Ibinaon. Tapos, dahil sa init, sa kayong pressure, ito po yung naging oil sa ilalim ng lupa. Ito po yung kinukuha natin ngayon, oil. Saan po? Middle East. Kaya, doon sa Middle East, maraming mga mina ng langis, oil in the Middle East. Oil fields. Bansang Iraq, Tigris, Euphrates. Dito po ay Garden of Eden. So may ebidensya po tayo. Okay? Ebidensya. Okay. Nakita natin yung mga 20 pesos, mga bariya. Pagkatapos, habang dumami po yung mga tao, so dumami din po yung mga kasalanan sa mundong ito, kaya sa
panahon po ni Noe, ganito po ang nangyari. Sa panahon po ni Noe, Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napagkasama na ng tao sa lupa at ang bawat hakal ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ito po yung nakita ng Diyos sa mga tao. Napakasama. Napakasama. Punong-puno ng kasalanan. Parang basura. Punong-puno ng basura. Okay? Kaya dito po, ang Diyos ay gumawa ng plano ng paghuhukom. Hatol. Chapter 6 verse 7, kaya sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw na lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, ang mga ibon sa impapawid, sapagkat ako ay nalulungkot na nilalang ko sila. Ang Diyos po ay dalawang katangian. So ito rin po napakahalaga. Alam po ninyo na God is love. Okay? Sanay na po tayo, God is good. God is love, God is good. Pero alam niyo po ba, anong sabi ng Diyos? Lilipulin ko ang tao sa ibabaw na lupa. Lilipulin. Anong ibig sabihin ng lilipulin? Wash out. Wash out. Uubusin ko silang lahat. Pati yung hayop, yung mga ibon, yung mga gumagapang, lahat. Anong katangian? Anong uri ng Diyos nakikita nyo dito? God is good? So hindi po, ibang katangian po ito. Hindi po siya lagi nakatingin sa atin. Hindi po siya lagi nakangiti sa atin. Dito, ano po yung nakikita po natin? Galit siya, galit. Nagagalit siya ngayon. Nagagalit siya. God is just. Okay? Hustisya. Hukom siya, hukom. So, God is love. Salamat. God is love. Pero doon sa kabila, God is just. Just. Matuwid siya, matuwid. Kaya, gumawa po siya ng batas, 10 utos. Kilala po natin, 10 utos. Okay? Huwag kang mamatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magsinungalin, huwag kang pumatay, huwag kang gumawa ng mga ribulto, huwag kang magsamba sa mga Diyos-Diyusan, huwag kang mag-imbot. 10 utos. Tapos, pag lumabak po sa batas, may parusa. Ito po yung baha. Lilipulin ko sila. Lilipulin ko sila. Tandaan po natin na hindi siya lagi nakangiti sa atin. Kahit anong ginagawa natin, kayang mga tao walang takot sa Diyos. Wala silang takot sa Diyos. Kahit nagkakasala, walang takot. Matapang po sila sa kanilang paggawa ng kasalanan. Parang tahimik lang ang Diyos. Tahimik lang siya. Kahit anumang ginagawa ko, tahimik lang siya. God is good. God bless you. Hindi po. Kung titingnan po natin sa Biblia, from Genesis, di ba kanina po, nung nakasala si Adan, anong sabi ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Pinalayas po siya sa halaman ng Eden. Pinalayas. Tapos dito naman po, yung sa pamamagitan ng tubig, sabi ng Diyos, paparusahan sila. Sa pamamagitan ng tubig. Okay.
Genesis chapter 6 verse 14, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy ng gopher, gumawa ka ng mga sili sa daong at pahiram mo ito ng alkitran sa loob at labas. Yung Noah's Ark. Sabi ng Diyos, gumawa ka ng isang barko. Okay? Ganito yung mga sukat. Yung haba, 300 siko, yung luwang, 50 siko, taas, 30 siko. Yung siko po, mula dito hanggang dito, 1 siko. Ito po yung siko. Kaya 300. Ganito. Pag ito po ay mga convert sa metro sa ating panahon, ganito po yung mga size. 138 metro yung haba, 23 metro yung lawak, mga 14 metro sa taas. Mga 5-story building. Ganun kataas. 5-story building. Mga 23, tapos yung haba, 138 metro. Napakalaking barko. Napakalaking barko. Para makasya lahat ng mga hayop. Lahat uri ng mga hayop, isang lalaki, isang babae. Pag maliit lang, pag ganito yung mga barrel size, hindi kasya dito. Mga ilang elefante, puno na. Kaya napakalaki po yung size ng barko. Tapos, dinala ng Diyos dito, lahat uri ng mga hayop, isang lalaki, isang babae. Tapos, ipinangaral po ni Noe sa mga tao. Okay. Magsisi tayo, magsisi kayo, darating yung araw ng paghuhukom. Gugunawin ng Diyos yung mundong ito sa pamamagitan ng baha. Pandaigdig baha. Sabi ng Diyos, lilipulin lahat ng mga tao sa ibabaw na lupa. Magsisi tayo, sumakay tayo sa itong barko. Ito po yung preaching, mga Bible seminar ni Noe, yung preacher ni Noe. Pero ayaw nila makinig, ayaw nila magsisi, ayaw nila sumakay sa barko. Sino lang? Sino lang sumakay sa barko? 8. 8 lang tao, 8 tao lang. Sino ito? Okay. Si Noe, yung asawa at 3 anak, si Shem, Ham, Japet, saka yung kanilang asawa. 8 po ang nakasakay sa barko. So 2 Pedro chapter 2 verse 5, kung paano ang matandang daigdig hindi niya pinatawad. Bagamat iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinahala ng baha. Okay? Matandang daigdig earth, noong unang panahon. Okay? Hindi niya pinatawad. Hindi niya pinatawad. Di ba humingi po tayo ng tawad, di ba? Pag nakasala, humingi tayo ng tawad. Patawarin mo ako. Pag humihingi po tayo ng tawad, napapatawad po ba yung ating kasalanan? Hindi po ganong paraan sa Biblia. Ito po yung isang example, hindi po sila pinatawad. Kaya dumating na po yung baha. Yung baha po ay parusa ng Diyos. Si Noe, tagapang-aral ng katuwiran. Nangaral po siya ng katuwiran kung ano ang dapat gawin. Nangaral si Noe sa mga tao kung ano ang dapat gawin. Ano po yung dapat gawin? Sumakay tayo sa itong barko. Yung barko po ay galing sa pag-ibig. Kung walang pag-ibig, walang barko. Tama po ba? Bakit may barko? Dahil sa pag-ibig. Ito po yung pangalawang chance. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay ng Diyos kay Moises isang paraan ng kaligtasan, salvation. Kahit punong-puno sila ng kasalanan, pero naawa ang Diyos sa kanila. Kaya binigyan po sila ng isang paraan para makaligtas po sila, para maligtas.
Ito po yung barko. Barko ni Noe. Okay? Malaki siya. Ito, baha. Ito po yung parusa ng Diyos. Nasa gitna ang tao. May paraan. Sumakay kayo sa barko, pero 8 lang po sumakay. Kaya yung ibang tao ay dinala ng baha. Namatay sila sa baha. Bakit ayaw nila sumakay dito? Bakit ayaw nila sumakay sa barko? Dahil hindi sila naniwala sa baha. So, Genesis chapter 7, verse 11 to 12, sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa ika-17 araw ng ika-2 buwan ng araw na yon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman. Ang mga bintana ng langit ay nabuksan, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw, 40 gabi. Baha. 40 days, 40 night. 40 days, 40 night, walang tigil, tuloy-tuloy. 40 days, 40 night, halimbawa, tuloy-tuloy baha, tuloy-tuloy ulan, malakas. So, saan galing yung tubig ito? 40 days, 40 night? Kung galing sa ulap lang ngayon, mga 3 days na malakas na ulan, ubos na yung ulap. Pero 40 days, 40 night, yung malakas na ulan ito, saan galing? Galing po ito sa water layer. Pumaksak na po yung water layer, nabuksan ang bintana ng langit. Okay. So, namatay na lahat. Natupat na po ang parusa ng Diyos. So, panoorin po natin isang video clips. One day, Jehovah God came to Noah. 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 Oh, my Lord. The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make you an ark of gopher wood. Rooms shall you make in the ark. So, sa loob ng barko, may pag-ibig. Tama po? Sa loob ng barko, may pag-ibig. Pero sa labas ng barko, may pag-ibig po ba? Wala pong pag-ibig. Hustisya sa labas. Parusa sa labas. Nasaan pa ba kayo? Sa loob o sa labas? Yan po yung mahalaga. Nasaan po kayo? Sa loob ng pag-ibig o sa labas ng kaligtasan?
kung ipanganak na muli kayo, nasa loob na kayo. Pero kung hindi pa po kayo na ipanganak na muli, kung hindi pa po naligtas, nasa labas pa kayo. Okay? Wala po nasa gitna. Isa lang sa itong dalawang option. Okay? Wala pong purgatorio. Wala pong purgatorio. Sa loob ka na o sa labas na kayo. Namatay po sila dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Na binigyan po sila ng pagkakataon, second chance, binigyan po sila ng second chance. Pero tinanggi po nila ito dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Hindi yan mangyari. Paano mangyari yan? Ang Diyos ay pag-ibig lang. Ayaw nila maniwala sa parusa ng Diyos, paghuhukom ng Diyos. Wala silang takot sa yung kaparusahan ng Diyos o hustisya ng Diyos. Kaya nandyan na po yung barko ni Noe, so ayaw nila sumakay. Kaya namatay sila. Genesis chapter 8 verse 4, ng 15 araw ng 15 buwan, sumasat ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Okay? Bundok ng Ararat, doon po sa bundok, sumasat ang daong. Okay? Bundok ng Ararat. Ito ba, bundok ng Ararat? Alam niyo po ba ito ay bundok ng Arayat? Pampanga po, nasa Pampanga. May Arayat, bundok ng Arayat. Wala pong barko doon. Bundok ng Ararat ay nasa bansang Turkey. Ito po yon. Dalawang tuktok, Mountains of Ararat. Kaya sabi, Mountains of Ararat. Hindi po isa, dalawa po yan. So, napakataas, 5,137 metro, kaya sobrang lamig po sa taas. Kaya lagi may yelo, may snow. Doon po, sumasat ang barko ni Noe, nakabaon sa yelo hanggang ngayon, so hindi po siya na bulok, na reserve. Yung freezer, yung mga natural freezer na inilagay ng Diyos. Kaya maraming tao umakyat doon, so nag-drawing po sila, pinicturean po, yung na-videoan po nila yung barko. Ito po yung barko ni Noe. Si Fernand Navarra ay nagpunta doon, so pinutol po niya isang piraso ng kahoy galing mula sa barko. Ito po yung mga picture nila. 4,000 metros above sea level. Maraming mga libro ay tungkol sa mga yung barko ni Noe. So, Chinese-Turkish exploration team. So, ito po yung mga presentation po nila. Nakapasok po sila mismo sa loob. Kaya ito po yung mga presentation po nila. So, panoorin po natin isang video clips. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favored theory. Now, a group of Turkish scientists and Noah fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark. Wooden chambers still intact, up here 2.5 miles above sea level. For Good Morning America, Nick Watt, ABC News, London. Yeah. You sit on the side and let's go. Experts are skeptical to the claims by a Chinese exploration team that they've discovered the resting place of Noah's Ark in Turkey. The Noah's Ark International Ministries found the wood beams and planks in the frozen glacier caves of Mount Ararat, the place the Bible says the Ark came to rest.
They say carbon-14 dating proves the wood is from nearly 5,000 years before Christ. But one scientist who had worked with the Chinese team 2 years ago says the evidence is far from conclusive and suspects the Kurdish guides duped the exploration team. Most of the experts we talked with say they are withholding final judgment until they can examine the data. In New York, Lauren Green, Fox News. So kung may budget po kayo, pumasyal po kayo sa bundok ng Ararat. Okay? Pero kung walang oxygen, mahirap umakyat doon. Sobrang taas. Okay? Maraming mga tao ay umakyat doon. So ano po yung purpose? Bakit umakyat po sila doon sa bundok ng Ararat? Sila po yung truth seeker. Gusto po nila makita. Kung may barko ni Noe doon sa Mountain Ararat, anong ibig sabihin? Biblia ay totoo. Biblia totoo. Gusto po nila makita yung ebidensya, napakahalagang ebidensya. Okay? Mga 5,000, 4,000 mga sea level. So kung nandoon po yung mga malaking ship, barko, anong ibig sabihin nun? Sino kaya nagdala, nagbuhat ng barko hanggang doon sa taas ng bundok? Ang tao po ba nagbuhat? Hindi kaya. Kung hindi tao, nagbuhat ng barko hanggang doon, sino po? Sino po yung nagdala? So, Diyos, may Diyos. Okay. Nagkaroon ng pandaigdig baha. Dahil sa baha ito, lumutang yung barko. Dahil yung lahat po ng mga malalakas na matataas na bundok, inapawan ng tubig sa baha at sumasat yung barko. Okay. Kung walang Diyos, imposible po ito. Tapos si Moises, nagsulat po. Si Moises, sa Genesis chapter 8 verse 4, sumasat ang barko sa bundok ng mga Ararat. Si Moises, hindi po siya nakapunta sa bundok ng Ararat. Malayo po yung bundok ng Ararat mula sa lugar ni Moises. Paano po nalaman po ni Moises na may barko doon sa bundok ng Ararat? Okay. Sino po nagsabi kay Moises? Ang Diyos. Kung walang Diyos, walang imposible po ito. Yung tubig ay, pagkatapos ng baha, yung tubig ay nagpunta sa, nasaan na po yung tubig na umapaw sa buong mundo? Awit chapter 33 verse 7, kanyang tinipon ng mga tubig na dagat na gaya ng isang bunton, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. So, pansinin po natin dalawa, yung tubig, tinipon ng mga tubig na dagat na sa isang bunton, patong-patong. Tapos, inilagay niya yung mga kalalim sa mga imbakan. May imbakan sa malalim sa dagat. Ito po, sa North Pole, yung South Pole, Antarctica ito, Antarctica, South Pole po ito, sobrang kapal na yelo, nandoon po sa South Pole and North Pole. So, Antarctica ay mas malaki po siya kaysa buong Amerika. Yung kapal po niya, ilang metro po yung kapal? 2,000 metro. 2,000 metro yung kapal. Gaano kalaki po? Mas malaki po siya kaysa Amerika. 2,000 metro kapal. Kung matunaw po ito, anong mangyari? Tataas po yung sea level. Okay? Ganito po yung mga yelo sa North Pole, South Pole. Tapos, imbakan. So, dito po tayo, Philippines. So, meron pong isang napakalalim banging sa dagat, Challenger Deep. Tawag po, Challenger Deep ay nasa Guam, malapit sa Guam. Yung lalim po ng itong banging ay 11,000 meters below sea level. 11,000 metro. Napakalaking imbakan ng tubig ay nasa dagat. Kaya
kung ito papantayin po ito, saka yung mga yelo sa North Pole, South Pole ay matutunaw, so yung mga bansang Philippines ay malulunod, ay ito po yung malulubog sa dagat, bansang Philippines. So, ano po yung lesson po tayo dito? Matthew chapter 24 verse 37 to 39, kung paano sa mga araw ni Noe, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na yon bago bumaha, sila ay kumakain at umiinom, nag-asawa at pinag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, ay tinangay silang lahat. Ay ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. So ito po yung sinabi ni Hesus Kristo. So nabanggit po ni Jesus, ang nangyari sa panahon po ni Moises, sa panahon po ni Noe. Okay? So, nandito po tayo, 2023, ngayon, 2023 September. So 2023 years ago, dumating si Hesus Kristo. Tapos, si Moises, yung si Noe, yung baha. So, sabi ni Jesus, nabanggit po niya, kung paano sa mga araw ni Noe, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Pagdating ng anak ng tao, ito po yung second coming of Jesus. Second coming of Jesus. Yung unang pagdating ni Jesus ay tapos na. 23 years ago, yung si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang maligtas yung mga tao. Namatay siya sa cross at binuhay siya muli sa mga patay, umakyat siya. Okay. Tapos na po yung kanyang mission dito sa unang pagdating, tapos na po yung trabaho niya. Tapos umakyat siya sa langit, sabi niya, babalik ako. Ito po yung tinatawag na second coming. Okay. Second coming. Muling pagdating ng Panginoon. So, tandaan po ninyo, sa kanyang second coming, sabi ni Jesus, ang nangyari sa panahon ni Noe, yun po yung mangyari dito. Yun po yung sabi ni Jesus. Ang ginawa ng mga tao sa panahon ni Noe, yun din ang gagawin nila dito. Pareho. Anong ginawa nila dito? Anong ginawa ng mga tao dito? Sila ay kumakain, umiinom, nag-asawa, at pinag-asawa. Walang pakialam sa salita ng Diyos. Nag-enjoy lang, enjoy sa kanilang buhay, busy sa hanap buhay, sa mundo lang, umaasa. Mahalaga pong kumain. Pero, sabi ng Diyos, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa salita, mabubuhay ang tao. Mahalaga po yung physical na pagkain, pero yung spiritual pagkain, mas mahalaga. Katawan, mahalaga. Katawan, mahalaga. Dapat kumain tayo. Dapat pahinga tayo mamaya, matulog, para may pasok bukas. Mahalaga po yung katawan, pero mas mahalaga po yung spirito po natin. Mas mahalaga. Pero bakit hindi po ito pinapahalaga ng tao? Dahil katawan lang nakikita sa salamin. Katawan lang. Katawan lang nakikita sa mata natin. Katawan, mahalaga yun. Nakikita yun. Yung spirito, hindi siya nakikita. Kaya hinahamak po nila yung spirito. Hindi nila alam na mayroon silang spirito. Kahit meron, hindi nila alam yun.
Dahil hindi nakikita. Kaya kung makain, umiinom, sinabihan po sila ni Noe, magsisi tayo, darating yung araw ng paghuhukom ng Diyos, gugunawin ng Diyos yung mundong ito sa baha, dito tayo sumakay. Ayaw nila makinig. Nagunaw po silang lahat. Nalipol sila. Ganun ang mangyari dito. Anong ibig sabihin? Ating panahon po ito, ating panahon. Mula nung umakyat si Jesus, itong Bible, alam niyo po ba? Yung Biblia, ito po ay barko. Bible ay arko ni Noe. Okay. Dapat sumakay tayo sa barko. Dapat sumakay po tayo sa paraan ng kaligtasan na sa Biblia. Pero, di ba, wala silang pakialam sa Biblia. Hindi nila binabasa yung Biblia. Hindi nila alam kung anong nakasulat sa Biblia. Ano lang nasa kanilang kamay ngayon? Cellphone. Cellphone lang, cellphone. Pagkagising sa umaga, cellphone agad hanap. Hanggang matulog, cellphone, nahulog sa mukha nila. Yung cellphone ay, di ba, Facebook. Alam mo, Facebook. Pero yung Biblia ay faith book. Bible ay faith book. Wala silang pakialam sa faith book. Facebook lang, Facebook. Mukha. Ano po? Face, mukha. Magandang selfie. Kaya pang nakikita yung kanilang profile picture, may idea po kung anong uri ng tao siya. Magagandang mga selfie, picture, pag magandang yung dressing. Kaya may chance pa tayo, may chance pa. Hindi pa dumating si Jesus. Kaya itong Biblia ay na-translate po sa lahat ng mga lingwahe sa mundong ito. Para sa lahat ng mga tao sa mundong ito, dumating din po dito sa inyong bansa, Philippines, may Tagalog Bible, may Bisaya Bible. Kung hindi kayo marunong mag-Tagalog, may English Bible, okay lang. May Korean Bible, kung maintindihan po ninyo. Wala po tayong may dadahilan. Bakit meron ganung mga translation? Para sa inyo. Para makinig, maunawaan kung ano ang katotohanan. Darating po yung kanyang second coming. 8 lang po nakasakay sa barko, 8 lang. Ganun din po, konti lang makakapunta sa langit. Di ko alam kung sino po dito ay makakatapos hanggang session 5, kung sino dito ay makakarating sa tunay na kaligtasan. Alam ng Diyos kung sino po ay may pusong naghahanap ng katotohanan. Sila po ay tuloy-tuloy. Kung may pusong hanap. Kung walang pusong hanap, okay, kung may party bukas, hindi sila pabalik bukas. Okay. Pero kung may pusong hanap ng katotohanan, ito ang gusto. May tanong ako sa buhay. Ito yung gusto kong malaman. Marami akong tanong sa buhay. Ito yung gusto kong malaman kung ano ang solusyon sa buhay ko. Second Pedro chapter 3 verse 6 to 7, na sa pamamagitan din nito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunhaw. Uni sa pamamagitan ng ganun din salita, ang kasalukuyang langit at lupa iningatan para sa apoy at inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao.
Yung unang pangdaigdig, yung parusa ay sa tubig, sa bahay sa araw ni Noe. Pero pangalawang parusa ng Diyos para sa lahat ng tao ay apoy. Okay? Apoy. Ito po yung warning. Nabanggit po ni Apostol Pedro. So, tapos, pag-aralan din po natin mga nangyari sa history ng bansang Israel. So, napakahalaga po. Ito po yung pag-usapan po natin bukas. Pero, ngayon po, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung mga introduction tungkol sa kanilang history, Israel. Yung history. Gusto po ninyo sa subject ng history, CBK? So, masakit yung ulo, di ba? Yung CBK, mga history. Pero yung simple, ano lang po, pag-usapan po natin sa history ng bansang Israel. Dahil sila po ay saksi ng Diyos. Saksi ng Diyos. Kailangan po natin tanungin sila. Okay? Kailangan po natin silang tanungin para may idea po tayo tungkol sa Diyos. Dahil meron po silang experience. History of Israel, Isaiah chapter 43 verse 10, kayo ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, na inyong maunawaan na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o makakaroon man pagkatapos ko. Saksi ng Diyos sila. Kasi dito po mayroon denomination, saksi ni Jehovah, Jehovah's Witness. Meron ho dito? O meron po kayong kapitbahay? Yung saksi ni Jehovah's ay Israel lamang. Israel. Dahil, para maging saksi, may kondisyon. Para maging saksi, dapat nandoon ka. Kung isang mga aksidente nangyari, yung mga dalawang tricycle na bangga, okay? May saktan, mga pasahero, kaya dinala po nila yung kaso sa barangay. Okay? Kung may saksi, hinahanap nila yung saksi. So, sino po yung pwede maging saksi? Yung mga nasa bahay, pwede po maging saksi? So, hindi po. Dapat nandoon. Nung nakabangga, dapat nandoon ka sa kalsada at nakita kung anong nangyari. Kung gano'n, pwede kang maging saksi. Ganon din po, yung saksi ni Jehovah ay Israel lamang. Yung mga Hudyo. Yung ibang bansa, mga Pilipino, hindi pwede maging saksi. Dahil wala po tayong nakita at narinig. Yung Koreano, hindi din pwede maging saksi. So wala po kaming nakita at narinig tungkol sa Diyos. Pero Israel, yung kanilang history ay lumang tipan po yung kanilang history. Yung history po nila ay puno ng mga miracle ng Diyos. Mula kay Abraham, so yung kanilang buong history ay nakasulat sa Biblia. So ito po ay isang memorial museum sa Amerika. Holocaust. Okay? Narinig po ba ninyo yung Holocaust? Yung Holocaust po ay Second World War noong 1939 hanggang 1945. Sa loob ng 6 years, 6 million na Hudyo ay pinakpatay. Yun po yung tinatawag na Holocaust sa history. Holocaust. Kaya sa malalaking museum, naka-display po yung kanilang history ng Holocaust. Yung mga sapatos ng pinakpatay. So doon sa pader ng building, may sulat. Ano po yung sulat? You are my witness. You, Israel, are my witness.
So Genesis chapter 12 verse 1 and 3. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa inyong lupain, sa inyong mga kamag-anak, sa bahay ng inyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang inyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So, ito po yung sinabi ng Diyos kay Abraham. May tatlong blessing ipinangako ng Diyos sa kanya. Tatlong blessing. Lupa. Okay? Pumunta ka sa lupa na ituturo ko sa iyo. Ibig sabihin, ibibigay ko sa iyo isang lupa. Ito pa yung lupa ng Israel ngayon. Lupa. Pangalawa, malaking bansa. Gagawin kitang isang malaking bansa. Pangalawang promise po ito, pangako. Pangatlo, ikaw ay isang pagpapala blessing. Ikaw ay magiging blessing. Hindi lamang para sa mga Israel. Lahat ng mga bansa sa buong lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Napakahalagang pangako po ito. Yung blessing po ito, hindi po ito material na blessing. Yung blessing po ito na ipinangako ng Diyos kay Abraham ay blessing ng kaligtasan sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Okay. So, itong mga promise, kaya ito po yung brief history ng bansang Israel. So, pinili ng Diyos isang tao. Sino po siya? Abraham. Isang tao. Tapos, yung anak, sino po yung anak ni Abraham? Isaac. Okay? Saka Ishmael. Ishmael po, hindi po galing sa asawa ni Abraham. Si Ismael po ay galing sa aliping babae. Yung aliping babae, hindi po galing sa totoong asawa. Si Isaac po, siya po yung tunay na anak ni Abraham. Galing sa kanyang asawa. Tapos, si Jacob, saka si Esau. Kambal po sila. Kambal. Yung panganay, si Esau. Pangalawa, si Jacob. Yung Jacob po, yung pangalan po ay naging Israel. Kaya tinatawag po natin bansang Israel. Si Jacob po ay nakaroon po ng 12 anak. Okay? Si Joseph ay pang 11. Sa panahon po ni Joseph, pumunta po sila lumipat po sila sa bansang Ehipto dahil sa tagutom na dumating sa lupain ng Israel. Kaya doon po sa bansang Ehipto, so nahirapan po sila sa loob ng 400 years bilang alipin po doon. Kaya nakaroon po ng mga isinugo ng Diyos sa Ehipto, mga 10 salot, tapos si Moises ay ginamit ng Diyos para lumabas po sila sa bansang Ehipto. Kaya ito po yung nakasulat sa aklat ng Exodo sa Biblia. Kaya saan po sila tumawid? Sa Red Sea po sila ay tumawid. Exodus chapter 14 verse 21, pagkatapos iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, pinakhiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin. So, ano po yung pinakhiwalay? Dagat. Pinakhiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin. Dagat ay ginawang tuyong lupa at tubig ay nahawi. Ito po yung Red Sea Crossing.
So ito po yung dinaanan po nila, Ehipto, tapos dito po sila nakatawid. Okay? So marami pong ebidensya doon. Ito po yung mga ruta po nila, crossing route. Doon sa ilalim ng dagat po ito, doon sa ilalim ng dagat, ano po yung natakpuan? Yung mga gulong ng mga karwahe, ng mga hukbo ng Ehipsyo, ay natakpuan po doon sa ilalim ng dagat. Yung mga buto ng mga tao, maraming mga hukbo ng hukbo ng Ehipto ay nalunos sa dagat, namatay sa dagat. Kaya yung kanilang mga buto, yung mga gulong ng karwahe ay natakpuan po sa ilalim ng dagat. So coral-covered chariot, yung karwahe, coral-covered human bones have been found. Anong ibig sabihin? Bakit maraming mga gulong ay natakpuan sa ilalim ng dagat? So, ang nakasulat sa Biblia, pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat, tapos bumalik po yung tubig, kaya yung mga sundalo, sukpo ni Paraon, yung mga sundalo ay namatay doon. Mismong mga hari ay namatay. So, panoorin po natin isang video clip. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktod, pabilog at patuwid na mga paras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakita ka ng isang bagay na mukhang axle, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad at ang ilalim may kinapitan na ng coral, isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang axle at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinaunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Ehipsyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe.
So maraming ebidensya po doon sa patungkol sa Red Sea crossing. Pagkatapos tumawid po sila sa pulang dagat, so next day po umikot po sila sa ilang sa loob ng 40 years. Yun po rin po nakasulat sa Biblia. Kaya meron din pong ebidensya ng mga history nila, yung paglakbay po nila sa yung ilang sa loob ng 40 years. Kaya Mountain Sinai. So doon sa Mountain Sinai, so ibinigay ng Diyos sa kanila yung 10 utos. Yung biblical evidence. Mountain Sinai located in Saudi Arabia. So kaya ito yung mga isang libro, yung title po niya, The Signature of God, Astonishing Biblical Discovery. Ito po yung tungkol sa mga ebidensya ng mga natakpuan doon sa Saudi Arabia. Yung Saudi Arabia po, bawal po pumasok kayo doon. Okay? Kasi Islam country. Lalo po yung mga ebidensya, ganitong ebidensya ay tinatanggal po nila ngayon. Kaya mga ilang scholars po ay nakapasok po doon, tapos yung mga na-collect po nila ganitong ebidensya, tapos ginawa po nilang ganitong libro. Kung saan-saan po, sa bato, may drawing. Okay? Nung lumakpay po sila, nung nalakpay po sila sa ilang, nagsulat po sila, nagguhit po sila sa bato ng mga storya po nila, nakita nila. The wind blowing, the sea dividing into parts, they pass over. Tungkol saan po ito? Red Sea crossing. So, pinaghiwalayin ng Panginoon yung dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin at nakatawid po sila. So, kaya na maraming recording, na-record po nila yung kanilang nakita, narinig, experience. Yung bato, ito po yung ginamit doon sa pagdudurok ng mana. Diba sa Biblia po, yung mana yung pagkain po nila sa loob ng 40 years, mana, sa ilang. Kasi walang palayan sa ilang. Kaya mana, kaya yung bato po ay ginamit, parang grinder po ito. Tapos yung 7 lampstands, yung mga sapatos, chanelas po ito, chanelas. Okay. Tapos yung hari na namatay sa dagat ng Egypt ay naka-display po doon sa museum sa Egypt. Ganito po yung ordinaryong hari. Pero ito po yung haring na matay sa dagat, si Merneptah. So nalunod po siya sa dagat, kaya bulok na yung ilang bahagi ng katawan, kaya kinuha po nila, tapos ginawa nila itong mga mira. Kaya kung titingnan po natin, yung kanyang tiinga ay parang kinagat ng ista, hindi buo, tapos yung mga puti-puti ay sira, mga bulok na yung laman. Kaya, so inayos po nila yung puti. Saka yung drawing, ito po yung tapos yung katawan po niya may alat. So, pagkatapos ng wilderness, nung bumalik po sila sa kanilang dating lupain, nagkaroon po ng panahon ng hukom, mga United Kingdom, nahati po sila sa dalawang bansa, Northern Israel, Southern Judah, pero winasak po sila ng ibang mga malalaking kaharian. Okay? So bukas po, tuloy-tuloy po yung kanilang history. Kung ano po ang nangyari sa kanilang history, para makinig po tayo sa kanila kung anong experience po nila, kung paano po sila sinumpa ng Diyos nung sumuway po sila sa Diyos, kung paano po sila pinagpala ng Diyos nung sumunod po sila sa Diyos.
yung kanilang history ay magiging aral po sa atin. Kaya ngayon po, so nakita po natin mga ilang ebidensya. Yung Garden of Eden, nasaan po yung halamanan ng Eden? Sa bansang Iraq, okay? Doon sa Middle East. May 4 na ilog, tama po? May 4. Oh. Ano po ito? May exempt tayo sa langit. Sa itong 4, 2 umaagos pa rin hanggang ngayon. Ito po ay Tigris saka Euphrates na sa bansang Turkey. Totoo po yun. Tapos, yung barko ni Noe, nasaan po sumasad yung barko ni Noe? Yung Mountain Ararat. Anong bansa po yun? Bansang Turkey. Bansang Turkey, nandun pa din po yung barko ni Noe. Tapos yung Red Sea crossing po ito, totoong nangyari. Doon po sa ilalim ng dagat, maraming mga buto ng tao, saka yung mga gulong ng karwahe ay natuklasan po. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng lahat ng mga itong ebidensya? Isa lang po yung conclusion. Biblia ay totoo. Kung Biblia ay totoo, buhay ang Diyos. Kung buhay ang Diyos, meron po tayong espiritu, meron po tayo, tapos may kabilang buhay. Sabi ni Jesus, huwag kang magtaka na sinasabi ko sa iyo na dapat ipanganak ka ng muli. Yung ipanganak na muli, yun po yung napakahalaga sa Biblia. Dapat mangyari sa inyo bago matapos itong Bible Seminar. Okay? Kung hindi pa nangyari sa inyo, ito, yung mga kaligtasan o ipanganak na muli, kung wala pa kayong idea, Pastor, hindi ko alam. First time ko lang narinig ganyan. Ano ba yon? Kung ganun po, makinig po kayo ng mabuti. Kung makinig po kayo ng mabuti, so malalaman po ninyo kung paano maligtas, kung paano maipanganak na muli. Kaya bukas po, baka may bisita po. Okay? O baka may sakit, naramdaman sa katawan. So ganun pa man, so sikapin po natin, bumalik po dito para tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Biblia. So, okay, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong paggabay at tulong sa aming pag-aaral ng inyong salita. Hanggang matapos ang lahat ng itong sesyon, nawa lahat po ng mga nandito ngayon na yumuyuko sa inyong harapan ay makarating sa pagkaunawa ng katotohanan at kaligtasan. Ingatan niyo po sila sa kanilang pag-uwi at sana lawa, lahat po kami ay makabalik po dito sa inyong harapan bukas. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.